Yes. Hello, good evening. Magandang gabi, bayan. Nakakaasa. Mamaya sa pag-aga pagsapit ng alas 10 siguro ay magsisimula na daw ang tinatawag nila na bloodbath. Duguan. Ang hearing daw yan ng Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So magandang gabi, Amek. So yan po ang ini-expect. Ano ba talaga ang makikita natin bukas? Okay. Sabihin na natin na walang lalabas na TRO. So matutuloy ang kanilang gagawin at walang makakapigil sa kanila ni Ridon at saka ni Luis Troco anong gusto nilang gagawin. Expected na yan, yayarian nila ng tudo si Sara. Ganun lang ho kasimple. But then, ang mangyayari po, kasi walang kakampi si Sara doon na congressman. Ang lahat ay kakampi nila. So, ngayon, ang senaryo, tatawagin do si Madriaga doon at sino magtatanong? Tapos itong ogag naman ito na si Ridon, sinasabihan na the only way daw na makapatas ang laban ay dapat pumunta daw si Sara bukas. Ridon, gusto ko sampalin kita sa kabubuhan mo. Paano pantuhin? Wala namang karapatan siya magtanong. Di ba? O, halimbawa, merong ipipresenta kayo laban kay Sara. Ano ang nagagawin siya? Wala siya karapatan magtanong. Siyempre, kukontrahin niya ang sasabihin ng kalaban ng testigo na lumalaban sa kanya. Paano niya kukontrahin? Paano niya kukrusiksam? Bawal naman siya. Gagagusan nyo. Gusto niyo pantahin na tao, wala namang karapatan magsalita. Sinasabihan na nga kayo doon, tapusin nyo gustong trabaho nyo, sa Senado na lang kayo magkita. Doon na lang kayo sa finals magkikita. Pinapalabas nyo na masama si Sara. Pero ang katotohanan ng buhay ay kayo ang nag-imbento. Maraming salamat po sa aking mahal na apo. Oh. Ah. Ah. And there's gravy and chicken nuggets and chicken and fries. Okay. Thank you. Yeah. Kita niyo ng apo ko? Pinakain ako ng apo ko. Ayan ang pang senaryo. Anong senaryo bukas? Tapos, ipapakita ko sa inyo yung schedule. Ang schedule ng hearing, ba't tinaon pa sa paglabas ng decision ng ICC sa 22? Yung isang hearing. So, ito po yung sabi natin, what to expect. Ang in-expect ko po, darating bukas sila lahat, si Sara wala. Ang pupunta lang doon yung si Attorney Michael Puwan na abogado ni Sara. Pupunta siya doon, gagawin nilang testigo, gigisahin nila. Ladies and gentlemen, hanggang ngayon hindi ko makita ang logic ni tarantadong Ridon na to. Paano mangyari niya? Wala na, hindi niya man bibigyan ng karapatan magtanong ang tao. Hindi na pupunta. Kaya kayo naman nagalit kay Sara. Sabi niya, bakit tayo pupunta? Bakit tayo pupunta? Duwag. Ayaw, sigurado guilty yan. Ganun na sinasabi nila. Hindi nila naintindihan na papuntahin. Bakit papuntahin? Wala namang karapatan magsalita. Paano na ngayon i-cruciksab ang kalaban? Grabe. Pero anyway, I still hope and expect na bukas ay may TRO. Na-expect ko na may TRO na lalabas bukas. At kung hindi man TRO sa RTC ng Quezon City, patungkol naman yun sa mga tax records, sa mga buwis na binayaran ni Attorney Manasseh Carpio. Sa bilang asawa sa ni Sara, so nagbayad sila ng buwis.
At least nagpakita na yan na talaga nagbabayad ng buwis sa mag-asawa. Ngayon, ang kanilang gusto mangyari, kasi may ang aligasyon si Mr. Dorobo Ridon na 2007 daw ay 18 million ang laman ng yung SALN na tinatawag. Ibig sabihin neto, yung neto ng kanyang kayamanan noong 2008 ay 18 million. Tapos noong 2024, naging 98 million. Ngayon, lumubo daw. Ilang taon yan? 1908 at 2008. Kung 2028, 10 years. Minus 2 years. So, 8 years. So, sa 8 taon, hindi raw pwedeng lumubo ang kikitain ni Sarah mula sa 2008 hanggang nagiging 2000, sabihin na 2004 na naging 98 million. Ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin na kung lumubo ay nagnakaw ka. Tapos, pinasabpi na din ni Ridon ang dami-daming negosyo kasama ang chowking doon ni Sarah. Para malaman daw kung magkano kinikita, kung swak daw ba, tumpak pa daw sa pagtaas ng pera niya hanggat sa 2024. Yan ang mga tanong nila. Ngayon, isinama pa itong asawa ni Sarah na ang law office nila, baka alamin pa nila kung magkano kita ng law office. Pag inalam mo po ang kita ng law office, labag na po yan sa tinatawag na tinatawag na lawyer-client relationship, na secrecy ng between lawyer and clients. Kasi sigurado ko kung anong income ng tao, kung anong perang hawak ng abogado, kagaya ko nung araw. May pera ng kliyente ko noon, na mga 10 milyon, tinago ko sa bangko ko. Protection ng client ko. Hindi ko pwede sasabihin yun. Sinauli ko na sa client ko ang 10 million nung matapos na yung problema. Kasi meron kasi problema niya minsan. Magkakaroon ka ng kliyente pag ikaw ay abogado, na ang kliyente mo ay may pera sa bangko, hinahabol ng kalaban. Usually, ang ginagawa niyan, kung maunahan ng kliyente, withdrawin yung pera at ideposito na sa abogado niya. Entitled ang abogado niya magdeposito at hindi kikwestiyonan ng AMLAC. Papakita ko lang lawyer ako nung nagdeposito, kaya ang perang dinideposito ko na malaki ay para sa aking kliyente. Pwede naman mangyari yan. So bilang abogado si Sarah, at abogado rin ang asawa niya na si Attorney Manasseh Scarpio, o Man Scarpio, ay posible mangyari kahit 1 billion pa na ipinatago ng client. Ganun lang kasi. So, gusto niya ipasabpi na din yan. Tapos ipasabpi na niya rin yung buwis na binayaran ng mag-asawang Sara Duterte at saka Manasseh Scarpio. Si Manasseh Scarpio naman po kanina ay nagsampa sa RTC Quezon City ng petition na bawalan ang House of Representatives Committee on Justice na ipakuha ang kanyang tax records. Kasi sikreto ka naman yan sa batas, sa National Internal Revenue Code. Bawal yan. So ngayon, ang tanong na lang dyan, mananaig ba yung batas sa utos ng Committee on Justice? Depende sa pag-argumento niyan. Pero generally speaking, kung ako mag-argumento niyan, hindi magiging part ng exception to the rule. Kasi ang general rule, hindi mo pwede kunin. Kasi malalaman mo ang pera ng tao. Karamihan dyan, mga Chinese na yan, ha? Hindi mo pwede titignan yan, mag-fishing expedition ka para alamin mo kung sino mga taxpayer na kikikilan mo. May batas po nagsasabi na hindi mo pwede buksan. Ang tanong na lang maglaban-laban ngayon ang utos ng House of Representatives Committee on Justice na ipatawag ang
buwis ni Terry Ridon at ibuyagyag sa publiko at yan ang gusto na mangyari, hindi natin masasabi na magiging perfect yun. Kasi may batas din nagsasabi na hindi pwede ibuyagyag maliban na lamang sa tutulan sa utos ng korte. Kaya kung ako tanungin mo, tanging korte lamang na utos ang pwede makapagbukas ng mga bagay na yan. May tinatag na Data Privacy Act yan. Ngayon, ang kabubuhan nila ni Ridon tsaka ni Luistro, ang iniisip na power ng Congress, ng House, na kukunin ang mga records, yan ang iniisip nila. Ganon pala kababaw sila mag-isip. Kasama si Ridon, nag-graduate ng UP. Oy, balik yung tuition na binayad namin sa inyo. Ibayaran nyo, ibalik ko kasi kami mga taxpayer ang nagbabayad ng tuition ng lahat ng estudyante sa UP, pati college sublo ng UP. People's money yan ang ginagamit yan. Kasi kayo nakapasok sa UP, kinagurian kayo ng bright kayo. Bright. Ba't hindi ka naman bright kung magsalita? Ito pa itong isang ubobs na to, nagpapakunwari, maraming bilib sa kanya kasi TikTok siya, pinapalabas niya, marami siyang press release na magaling siyang abogado. Si Chiljuk, no? You do not deserve to step in the shoes of your father, Jose Jokno. What you did has been a mediocre act of lawyering. Akalain mo, pasampinan mo yung tao. Tapos, hindi man lang kayo fair sa batas. Pag tinignan mo, alam mo na yan, abogado ka, alam mo yan sa simpleng utak mo lang, kahit first year law student, kahit police, investigator ng police, alam nila magtumingin mga affidavit na mga walang kwenta, kagaya kay Ramil Madriaga. Nagkukontra-kontra. Tapos pinagbigyan nyo, yan po ang epekto ng politika. Kasi nasa poder kayo, kakampi nyo si BBM, kakampi nyo mga congressmen na kasama ni BBM, hala kung anong gusto nyo mangyari, makakaganti kayo, tira, patawag dito, patawag doon, ilabas niya mga dokumento, ilabas ng mga testigo. Ganun po ang mangyari kay yari si Sara mamaya, bukas. Ganun po nakikita ko siya na rin. Ngayon, gusto nila, bloodbath, papuntahin si Sara. Ladies and gentlemen, asan ang common sense niyan? Yung mga anti-DDS, tinitingnan nila yan yung hindi pagpunta ni Sara. Desisyon na si Sara ayaw pumunta. Antayin na lang iakyat yung kaso, isampa nyo sa Senate Impeachment Court para antayin kayo ni Sara doon sa Senate. Doon kayo maglabanan ng ebidensya. Unang-una, nag-overstep na kayo sa inyong kapangyarihan. As a prosecutor, nagpipishing expedition kasi kayo, kahit na mga malayong-malayo, ay gusto niyo ipakuha mga dokumento. Hindi rin ako conforme sa sinasabi nila, pati si ex-justice Antonio Carpio, tsaka si ex-justice Adolfo Ascona, kontra ako sa kanilang sinasabi na pwede magpasampina ang House Committee on Justice sa pakay na impeachment. Kung ako tanungin nyo, hindi. Number one na rason ko po, walang nakalagay sa proseso na ginawa ng Constitution from Section 2 up to Section 8, Section 3, Paragraph 2 up to Paragraph 8. Paragraph 2, nakalagay dyan na pagkatanggap ng reklamong impeachment, titingnan lang nila, evaluate nila ang ebidensya na sinumiti at kung sa tingin nila ay may kaso, isampa nila sa Senate Impeachment Court. May binabagit lang doon na after hearing, may word na hearing.
ang hearing, yan ang binabasihan nila na kung bakit nilagay nila sa kanilang rules of court, ginagamit nilang Section 3, Paragraph 8, na may karapatan daw sila magsasagawa ng proseso na kinakailangan maglagay na may compulsory process. Pag sinabi mo kasi compulsory, compulsion, persahang proseso na isampina mo. Pepersahin mo yung tao na magbigay ng dokumento, magbigay ng ang testigo, papuntahin mo. Yan ang tinatawag na compulsory process. But I beg your pardon. You are wrong. Let us begin with the highest law of in the Bill of Rights. Karapatan ng mga tao kahit sinong tao na protektahan ang kanyang lahat ng karapatan. Lalo ng karapatang privacy. Pinaka-topmost ang right to privacy. Okay? Ganito, analisahin natin. Sa Section 1, yung pinakamataas ay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. So ngayon, pag sinabi mo life, one cannot live happily. Kailangan you want to keep your happiness if you want to be protected of your life. What is life without happiness? Kaya nga, pag sinabi mo, I have that right to be protected of my life. Kaya yan po ang pakay ng batas natin, ang katalinuhan sa likod ng sa likod ng Section 1, Article 3 na nagsasabi, sa Tagalogin ko na lang, walang sinuman ang makikilitan ng buhay or patayin, mabibilanggo o matanggalan ng kalayaan o makumpiska ang kayabanan kung walang proseso ng batas. Proseso ng batas. So, ihambing natin ngayon ito sa tinatawag na yung mga BIR tax. Ang BIR return. Ang tawag kasi pag nagbayad ako ng buwis. Ang buwis na ginagamit 1706. Mga abogado kasi 1706, mga engineer 1706, ang mga CPA 1706 ang ginagamit. Sampa kami, bayad kami, deklara namin magkano kinita namin itong kanino. Gusto makita nila magkano ang diniklara ni Manasseh Carpio at saka ni Sara Duterte na buwis. Kasi gusto nila pag-aralan kung makukuha na ngayon ang tax return, kukwentahin nila kung tugma ba daw yun sa pag-angat ng kayamanan ni Sara Duterte at ni Manasseh Carpio na mula noong 2008 sa 8 million or 18 million umangat sa 98 million sa 2024. Yan po ang pakay nila kung bakit papatawag niya, pinasampina ang Bureau of Internal Revenue. So sabihin niyo public records yan, pero hindi rin po pwede yan, parang bank records yan. Kasi bakit? Pinoprotektahan ng batas. Isa lang po, Sir Romel Bingson ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ng batas na sikreto ang mga records ng buwis. Ang dahilan po niyan, ini-encourage ang mga negosyante, ang mga tao, mga mamayan na magbayad ng tamang buwis kasi pinoprotektahan namin ang interest ninyo, walang sinuman makakakita kung magkano binayad nyo. Para lahat ang magbayad ng maayos. Yan po ang katalinuhan sa likod niyan kung bakit may secrecy, tax return secrecy law. Ngayon, uma-argumento dyan si Ridon, hindi, kailangan impeachment power yan eh. So, sinasabi ko, hindi mananaig ang impeachment. Una sinasabi ko, ang pinakamataas, mas mataas pa sa impeachment, ang Section 1, Article 3 ng Constitution, na nagbabawal sa sinuman na patayin ang tao, o di kaya tanggalan ang kalayaan ng tao o ibilanggo mo, o di kaya tanggalan mong kayamanan. Lahat ng kayamanan at saka karangalan ay konektado po sa buhay ng tao. So, pag tinanggal mo ngayon ang kanyang
ang kanyang kalayaan o kanyang sikreto, parang pinatay mo na rin ang tao. Kaya, respetuhin dapat muna yung Section 1 bago mo titingnan kung pagbigyan mo yung tinatawag na impeachment power. Sabi natin may power to subpoena. But the problem is that power to subpoena is not even clear. Hearing na nakalagay. Pero kahit pa may power to subpoena, but the higher, asan bang subpoena power? Nasa baba lang siya, nasa Article 11. Alam mo, para kuminsan, meron lang akong ibigay sa inyong prinsipyo sa Constitution. Kung mag-analyze kayo ng Constitution, kapag may mga nakasulat na batas sa Constitution, nagkontra-kontra, alin ngayon ang susundin mo? Ang susundin mo po yung pinakanauna. Ang batas patungkol sa impeachment ay nasa sa Article 11. Ang pinasabi kong karapatan ng tao ay nasa Article 3. Mas mataas. Kaya dapat igagalang ang due process right. Pag sinabi due process, kailangan may batas. Iproseso ng batas na bago mo tanggalan ng buhay, aristuhin mong tao, kukunin mo kanyang kayamanan, ay dadaan ka muna sa proseso. Tingnan mo kung may batas na pumapayag ba na ganun gagawin. Pero to the contrary, mayroong batas na nagsasabi, imbis na magpapayag na tanggalan mo ng kalayaan sa pagtatago ng kanyang sikreto, ay tumutulong palalo, huwag mong buksan ang mga buwis na binayad ng tao para makita mo kung magkano kanyang nabayad. Karugtong po ng bank secrecy law yan. At hindi maaaring manaig ang impeachment power. Bakit po? Kasi nga, pag ginamit mo ang impeachment power, ano ang kalaban ng impeachment power? Ang kalaban niya po, Section 1 at saka Section 2. At Section 3, tatlong section sa Article 3 na pinakamataas na bahagi ng Constitution. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang Section 2, no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined by the judge. Iyong paghalugog mo ng tax return niya is search. Bawal ang search kung walang utos ng judge. Number 3, Section 3, privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Korte pa rin na mag-utos yan. Redon. Anong klase pinag-aralan mo sa UP? So that makes it clear na hindi maaaring manaig. Kahit may subpoena power pa kayo, hindi maaaring manaig ang subpoena ninyo laban sa karapatan ni Manasseh Carpio, Attorney Carpio na asawa ni Sara Duterte. Hindi maaaring manaig sa kanyang karapatan na itago kung magkano binayad niya na buwis sa BIR. Very clear? I am expecting na babawalan sila ng RTC. I am expecting na magpapalabas ang RTC ng utos na huwag buksan ang tax returns ni Sara Duterte at ni Manasseh Carpio. Yan na po. Yan ang i-expect ko bukas. Pilitin na ng bangko na bigay ng pilitin nila ang BIR na magbigay ng tax return. Ano pang iba gagawin nila? So, ibig sabihin, nakikita nyo na, gagawin at gagawin nila ang gusto nila gagawin kasi walang kumukontra. Paano naman kukontra si Sara? Hindi siya pupunta kasi puro mga leon ang doon. Para na lang sinubo mo sarili sa loob ng hawla. Na ang hawla yan ang hawla ng mga tigre at leon. So with that, very clear. Ano mangyari? Wala. Kaya, free for all sila. Gagawin na lahat ng gusto nila. Ang abuso. Abuso dito, abuso ron. Titirahin na, walang kwenta Sara. Tatawagin pa na duwag. Tatawagin na, kung totoo yan, kung sadyang sasabihin pa, kung sadyang inosente ka, di dapat nagpapakita ka. Diyos ko naman, Ridon, sa rules ninyo, hindi pwede magtanong si Sara, bakit papuntahin mo o pakinggan mo yung sinabi ni Ridon? Napakawalang kwentang tao, putang ina.
Gago talaga. Kung ano na pinagsasabi. Ito ata yung sinasabi niya. Sige, play natin. Ah. Kailangan yung argumento ko marinig. Medyo po rito, hindi po press con ng mga abogado po ng Pangalawang Pangulo, kundi yung pagharap mismo Tingnan natin. ng Pangalawang Pangulo. Well, actually, nakakatawa nga ho yung remarks po ng abogado sa Ay, hindi yan, hindi yan. Tingnan natin. Sige ba kayan? perjury case ni Vice President Sara Duterte kasi una, hindi naman siya bahagi po ng impeachment defense team at nagsasalita siya para sa impeachment strategy po ng Pangalawang Pangulo. Pero at mas mahalaga, kung weakest link po si Mr. Madriaga, ang remedyo po rito hindi po press con ng mga abogado po ng Pangalawang Pangulo, kundi yung pagharap mismo ng Pangalawang Pangulo sa pagdinig po bukas. Paano siya makapagharap? Sa akin ng Pangalawang Pangulo yung kredibilidad ni Ramil Madriaga. Yun po ang panawagan ng komite sa ating pong Vice President. Kung totoo na weakest link po sa kabuuan po ng kaso laban sa kanya, ito po nga si Ginoong Madriaga. Well, actually, nakakatawa nga ho yung Tingnan natin harapin. remarks. Kung weakest link po si Mr. Madriaga, ang remedyo po rito hindi po press con ng mga abogado po ng Pangalawang Pangulo, kundi yung pagharap mismo ng Pangalawang Pangulo Okay, sa dyan tayo. Hindi ka ba nagiging bobo dyan? Nagiging bobo ka dyan rin eh. Pagharapin mo, hindi nyo man bibigyan ng karapatan na magtanong, mag-cross-exam. Kumbaga, senaryo bukas, nandun si isang upuan, si Madriaga nakaupo, tatanungin siya. Tanong, sagutin sa lahat ng mga laban kay Sara, isasabihin niya. Ang tanong, kung walang karapatan, mag-cross-exam si Sara, ano, titingin na siya? Kabubo mo rin doon. Bobo rin doon. Ha, Koki? Ang laki ng chick mo, pagkasi sinungaling. Kurap ka kasi. Laki ng ano mo. Para kasi Mr. Bean o Cookie. So ngayon, yan ang gusto niya sabihin na kailangan humarap si Sara. Tapusin ka natin. pagdinig po bukas para wasakin ng Pangalawang Pangulo yung kredibilidad ni Ramil Madriaga. Yun po ang panawagan ng komite. Paano niya matesting ang credibility ni Ramil Madriaga kung hindi niya siya payagan magsalita? Sarap mo pitikin si ilong. Mga butas ng ilong mo, laki-laki. Sa ating pong Vice President, kung totoo na weakest link po sa kabuuan po ng kaso Ay nga, ulit-ulit, ginagago mo lang tao eh. O ito, tingnan naman natin ito si Kwan. Si Antonio Tino. Ano naman siya sabi niya? Kasi bukas, congressman siya eh. Bukas, yariin naman nila si Sara. Titignan natin. Anong gagawin nila? Diba? Yun mismo rin pa, kaya nga may hearing, no? Para ma-testing kung may basis ba talaga yung testimonya ni Madriaga na nakasaad sa kanyang affidavit. Ang tanong, sino magtitesting? Kayo lang magtatanong? Asan ang utak ninyo? Sense of fairness ninyo? Kung nagtatanong na kayo, trial na yan eh. Hindi na yan hearing eh. Ang hearing, pagdinig lang. Hindi nagsasama, nagsasama ng tanong-tanong. Pakinggan natin. Precisely. Ito ang dahilan kung bakit may hearing. No? At kaya nga, nagtataka tayo, bakit sinasabi ng kampo ni Vice President, mahina raw, weakest link.
bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Diba? Yun mismo ang trabaho ng Committee on Justice bukas ay para kilatisin nga, no, yung affidavit na ito na kung may batayan o hindi. Sa una pa lang wala nang laman ng affidavit kikilatisin niyo pa. Antonio Tinio, napakasimple lang yan, sense of fairness. Paano kilatisin? Lahat kayo na kalaban kay Sara ang magtatanong. Tapos kayo rin magdesisyon kung may husgahan niyo kung maayos bang testimonya na o hindi. Kayo magtatanong, kayo rin magdedesisyon. Asan ang patas diyan? Anong gagawin ninyo? Ito pakita natin. Tingnan natin what to expect. Ayan, what to expect. Bukas, sabi nila, ay si Ramil Madriaga nagsasalita. Tapos i-presenta yung salin ni Sara mula 2007 hanggang 2024. Tapos may disclosure na confidential fund. Sino ba magdi-disclose? Tapos appearance ng abogado na si Atty. Michael Pua. Tapos attendance ni NBI Director Melvin Matibag. Yan daw lahat ang bukas ang mangyayari. Lahat po dyan mangyayari yan, sila lang pesta nila, magpe-pesta sila laban kay Sara. Yan po ang mangyayari niya. At walang makakaharang sa kanila. Pero tingnan natin, sulipin muna natin yung schedule ng hearing. Ang schedule ng hearing, maliban sa araw sa bukas, na which is April 14, bakit April 22 meron? Itinaon niya si April 22. Ang April 22 ay araw ng desisyon paghusga ng ICC Pretrial Chamber, ng ICC na Appeals Chamber tungkol sa usapin kung may jurisdiction bang ICC o wala sa kaso ni Digo. Pinaon niya pa talaga. Kasi magiging live yung decision ng court ng ICC mga alas 5 ng hapon. Umpisan na sa umaga. Gusto nila double whammy. Yaring na yari ng mga Duterte. Ganun ang gusto nila. So ngayon, kung ganun ang gusto na, anong expect natin bukas? Ganun nga. Yarian nga po. Tapos, ang ano pang ibang in-expect natin na papunta ni si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga naman ay ang dami niya sigurado ko babanggitin. Ito pa, ipakita niya na sigurado ito na dati, nagkilala daw sila ni ipakita niya rin ito yung picture niya na nag-usap sila ni Michael Defensor. Ayan. Just in, sabi daw nila, lumiliit na mundo ni Sara. The louder the denial, the clearer photo. Spotted daw si Ramil Madriaga at saka si Mike Defensor. Bakit? Kakampi ba si Mike Defensor kay Sara noon? Itong kasing tao na hindi mo masahan na traidor, kung totoo man yan. Kahit sino pwede mag-join, magsuporta kay Sara na hindi kanya kilala. Ilalabas ito bukas. Tingnan natin, usisahin natin, ano ba ito? Si Mike Defensor, may ibang tao, nakatingin, andyan si Ramil Madriaga do yan. Si Mike Defensor at saka si Madriaga parang handshake. Ano yan? Kailan niya nangyari? Kasi may mga tawag nito, meron silang tinatawag na face mask. So maramang mga 2020 yan.
or 2021. Si Digong pang presidente niyan. Yan ang lalabas nila bukas. So ano yung expect mo? Sigurado i-interpret nilang litrato niyan sa gusto nila mangyari. Hindi naman ibig sabihin na kung nagganon-ganon si Mike Defensor at nag-usap, litrato lang, hindi naman natin maririnig kung anong pinag-usapan. Hindi ibig sabihin na kung si Mike Defensor ay kasama niya rin si Sara. Yan ang isa naman ilalabas nila. May isa pa silang ilalabas. Ito ay ilalabas din nila. Naku no, kilala ko noon ni Sara si Ramil Madriaga. Ito, pakinggan ninyo. Ayan, may narinig kayo. Ram! Si Ram, ulitin natin. Si Ram, saan ba si Ramil dyan? Wala, di ba? Wala si Ram, wala din si Sara dyan. Interpret naman nila sa busis ni Sara yun. Expected lahat yan. Yari si Sara dyan. Hindi mo nyo bibigyan si Sara ng pagkatao na kontrahin yan. Di, timang na nakapanood lang siya. Ganun po mangyari bukas. So ngayon, ipakita ko lang muna sa inyo yung sinampang petition ni Attorney Manasseh Carpio na pamangking buo ni dating Justice Conchita Carpio Morales na taga Paway, Ilocos Norte. Itong asawa. Ang asawa po ni Sara Duterte ay mga galing sa Paway, Ilocos Norte. Mga si Manasseh Carpio. Yan po ang sinampa na petition nyo. Well, ang theory lang po dito ay simple lang. Pinakita ko lang sa inyo just to prove that what I'm talking about is true. At hindi po ako marites kagaya kay nang hula-hula, gumagawa ng kwento, kagaya kay Vlogcaster naman din. Kagaya kay Insurrecto, gumagawa ng kwento. Dami nila. GDB Comments, gumagawa ng kwento. Si Mima Alicia, si Coach Jarrett, sino pa, dami-dami nila. Puro mga bayad po yan kay Auntie Claire Castro. May mga kanin sila, may monthly. So ngayon, titignan natin ito ngayon, ang mga kasama naman ni Sara, yung mga sumusuporta naman kay Sara Duterte, ay nagrally kanina sa harap ng Supreme Court para idiin na dapat magdesisyon na ang Supreme Court sa kasong habeas corpus na sinampa ng mga anak ni Duterte. Ayan. I-play natin. Solusyon ay impeachment. Ang solusyon, tignan nila yung kagutuman ng majority ng halay ng mamayang Pilipino ay gutom na. Wala nang makain. Ang solusyon ay impeachment. Ang solusyon, tignan nila yung kagutuman ng majority ng halay ng mamayang Pilipino ay gutom na. Wala nang makain. Ang solusyon ay impeachment. Ang solusyon, tignan nila yung kagutuman. Yan. Nagrally kanina yan. So, titingnan naman natin ito. Sino si Ramil Madriaga? In-interview ni Pinky Webb, si Attorney Paulo Salvador Panelo, anak ni Attorney Panelo, na siyang abogado ni Sara Duterte sa kaso na perjury o pagsisinungaling na sinampa ni Attorney Paulo sa
Taguig Prosecutor's Office laban kay Madriaga. There's a plan, basically, to assassinate a plan by former President Rodrigo Duterte to assassinate PBBM in the event that he does not go away, Give way give way rather, sorry, to VP give Sara. way to Vice President Sara Duterte to become president. Because apparently, medyo kakabasa ko lang po kasi, there was supposed to be a deal Right. beforehand that BBM was supposed to vacate the post by 2025. Ibig sabihin, midway doon sa 6 years, aalis si BBM, papalit si Ito po yung bagong kwento ni Ramil Madriaga. April 11 niya lang sinulat-sulat yan. Sinulat kamay. Kaya pangit na sulat kamay niyo. Pinalabas niya sa sulat niyo no, na nung nandun pa sa kay Duterte, ay binalak daw nung ipapatay ni Duterte si BBM. Yan naman ang kwento niya. Sara. At kapag hindi ito in-honor ni BBM, ay either i-assassinate siya through poisoning, magkaka-people power, and etc. A lot of other things. That's part of the letter. First of all, your reaction to that. Yeah, this is exactly what I mean when I say the more Madriaga talks, the better for VP Sara's defense. Because this is clearly unbelievable. Not a word of what he said was true. And yeah, if he executes an affidavit or even he swears on this testimony tomorrow, then we'll be happy to refute it point by point. But yeah, I've always said that allowing him to testify before the House Justice Committee will only reveal his lack of credibility and expose his lies. But he succeeded in doing that even before appearing before the House Justice Committee. So, Via this letter. via this letter, yes. Okay. While it can appear outrageous for someone like you, there could be other sectors that might believe in this because nga, again, may usapan daw, sila, si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, PBM, the Vice President, the then Mayor Sara Duterte, hanggang 2025. Meron pa kasing hanggang 2025 para the Vice President takes over as President and thereafter she will still be eligible to run again in the next election. So there could be people who would actually really believe this, but how important, I guess, is it for maybe someone else to confirm this narrative or this accusation of Ramil Madriaga? Or siya lang ba? For you, natatawa na lang ho kayo? Yun ang totoo, natatawa na lang ako. Hindi naman magiging mahirap para makakuha ng mga testimonya kahit nga mismo dun sa mga nabanggit niya like si Senator Amy Marcos, binanggit ni Ramil Madriaga, nakasama daw sa meeting na yon. I don't know how we can get the testimony of PRRD, for example, who's in The Hague, but I'm sure we can get people close to the president that might have personal knowledge about these things. And of course, the vice president. And tomorrow, if he supplies more information, because there's a Mahaba-haba lack din of kasi. dates, diba? And specific details, if he supplies that, then we'll definitely use that to dismantle his lies. What do you think of the timing of this letter hours before him supposed to appear during the hearing of the House Justice Committee? I think it's perfect timing, to be honest. Kasi we're talking about two things really: legal and public perception. In terms of legal, this is perfect timing because this just shows how incredible his testimony is and how outrageous the claims of Madriaga is. For example, kahit lang yung sinasabi niya na he gives advice to the former president. In 2018, he must have been a politician already for over 30 years. To give advice? And then you want us to believe na a career criminal like Ramil Madriaga
gives advice to the former president. So doon pa lang parang hindi nakapani-paniwala. Public perception-wise, this is something, of course, that we have to contend with. Sabi mo nga, baka may mga maniwala. But that's why we're granting these interviews. We are sharing with the media our evidence against Madriaga to show that he's a fraud. I said there will be individuals or sectors who could believe this story of Ramil Madriaga. In fact, one of the differences rather, would be a fairer statement from the last impeachment to this impeachment is Ramil Madriaga. Hindi ho ba? Kasi wala naman siya during the impeachment, the first impeachment against the vice president. Siya yung parang bagong mas naisama dito sa impeachment that they're talking about right now. All right, so you want to hear what he will probably say tomorrow so that you are saying you can answer this point by point. But Yes. you've read the whole letter, those 3 pages. Yes, I have. Okay? And Yun pa lang, how would you refute that? so, for example, I think it's pretty common knowledge that it's President Marcos and Senator Amy that tried to convince VP Sara, not the former president, to run as. I think initially Senator Amy said that they were hoping that VP Sara would run for president and that BBM would run as her vice president. Pero in some miracle, she agreed to slide down to vice president. So doon pa lang labo-labo na yung storya ni But yun yung Madriaga. story ni Ramil Madriaga. Yeah. Yan yung basically, yan yung nakasulat siya sa letter na they were able to convince the Sara Duterte, para lang hindi magulo, na maging VP ni BBM. No, That is the letter of that's Ramil. what Senator Amy was saying in an interview. They tried to convince initially Sara to run for president, hoping that she would pick BBM as her vice president. But late in the game, vice president agreed to slide down to be BBM's president. Yeah. Other parts of the letter that you can remember. It doesn't make sense to have a term sharing agreement. I don't think even BBM will admit to that, quite frankly. If he does, You mean He- admit to that or accept to that? no, admit Admit, to okay. admit to a term sharing. Yeah. And PRRD, from what I recall, had no confidence whatsoever with BBM. So I don't think he would endorse such a plan to have BBM president and VP Sara as her vice president. If I recall correctly, PRRD wanted her daughter to run for president. All right. So let's see what if this will actually even form part of tomorrow's hearing, because we understand, of course, that during the first hearing last March 25, there were certain documents that were asked and subpoenaed from various groups, individuals, and agencies. All right. What are your expectations tomorrow? Because the Manila RTC, I believe, had approved the Ramil Madriaga to actually make it to the House of Representatives tomorrow via the Justice Committee. Do you have any concerns about that? No real concerns on our part, legally speaking. We know that he's lying. We know that everything he's saying is fabricated. So the more that the House Justice Committee members question him and the more he provides answers, that just gives us more ammunition. Even if, we're not allowed to cross-examine him, or I should clarify that should be VP Sara and her impeachment defense team, which I'm not part of. But even if without VP Sara's intervention or her defense team, we're confident that eventually, in the proper forum, which looks like the Senate, mababasag namin yung testimonya niya. Attorney, though, if Ramil Madriaga shows up tomorrow, and then they start reading his affidavit that he actually also submitted to the Office of the Ombudsman to investigate the Vice President, hindi ho ba? What is your position on having them read out the affidavit during the House Justice Committee? Would that still be in the context, the jurisdiction
of the House Justice Committee? Kasi nagkakaroon nga ng problema na Mhm. ito ba ay nagiging mini trial o hindi? Up to what point do you think is legal and logical and valid that they talk about his affidavit and what he knows? Well, I think Justice Ascuna was the one who said that the appropriate thing to do is just to ask him to confirm that he executed his affidavit and he affirms the truthfulness of the affidavit. I agree. That should be the end of it. But again, if they want to get him to talk more, that's good for us. I truly believe that. Why are you so confident about that? Apart from what you're saying, of course, in your words, he's lying. Yeah, because we prepared the perjury complaint. We assisted Vice President Sara prepare this perjury complaint. We also helped prepare the 7 supporting affidavits corroborating her testimony. We secured all of these certifications and other documentary evidence. So our confidence is sky high. We know that this guy is lying. So whatever he says tomorrow, we know are also lies. Okay. Ang sinasabi po ni Ramil Madriaga is that he worked for first President Rodrigo Duterte back then, introduced by then Congressman Goles. Si Congressman Goles daw ang nag-introduce kay Ramil Madriaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And then eventually he was part of, I think basta parang a civilian part of the National Security Council, if I'm not mistaken. And then at some point, the former president introduced Ramil Madriaga to then Mayor Sara Duterte. Correct. Tapos pagkatapos noon, he claims that siya nga ang bumuo nung tinatawag na, hindi ba, yung Vice Presidential Protection Security Group, the VP Yes, SPG. Yeah. And again, natatawa po kayo Yeah. doon. Bakit po? Well, it never happened, the introduction from PRRD to Hindi, VP. ganito na lang. Masyado mahaba pa yun eh. Ang pagbuo po ng unit sa military, ay tanging mga military lang magagawa niya. At saka, paano magagawa ni Duterte na utusan ang Secretary of Defense na gumawa ng Vice President Security Group? Kung hindi pa Vice President si Sara Duterte, ang presidente noon si Digong Duterte, ang Vice President si Leni Robredo. Yan, number 1 pa yan. Yan ang pinapakita. Anyway, bukas makikita natin yan. Pero sa ngayon po, ay pasensya na lang sa mga masasaktan na maka-anti-DDS. Talagang wala akong makita this is out and out lie po. Butas-butas po talaga yung kanyang, hindi mo madugtong-dugtong eh. Sabi ni Roy, Rabamen, common sense lang, mga DDS vlogger, sinasabi nyo, galit. Nag-analyze ako sa sense ng ng fairness, Roy Rabamen. Ikaw naman, ano naman ang iyong, ang iyong pamamaraan, anong iyong patunay na hindi ano naman ang iyong patunay na totoo si Madriaga? Wala kang ebidensya diyan. Tanging ang ebidensya lang, subukan natin. Hindi po ganoon ang labanan. Kung may kakaso sa iyo, Roy Grabamen, payag ka ba na nakita mo kulang-kulang ebidensya, papayag ka ba, kakasuhan ka? Ganun lang po 'yun. Entitled po tayo lahat na huwag istorbohin. Kaya para lamang magiging justified ang pag-istorbo ng isa sa bawat isa, magpalabas ka muna, may ebidensya ka ba? Hindi pwede karaka-raka, kwento lang, paniwalaan natin. Look my iPhone. Oh, you have an iPhone? Yes. Wow. Wiz has an iPhone. Ang apo ko may iPhone. Ngayon, gano'n lang po kasimple yan, Roy Grabamen. I do not want to disabuse you. Pero yung utak mo, Roy, susian mo para medyo maayos naman. Hindi po yung common sense. Ang common sense po, ito po. Bawat tao, presidente ka man, vice president o ordinaryong tao, may karapatan na huwag istorbuhin.
At kung may karapatan ka, huwag istorbohin. Payag na lang ba tayo na may lalabas bigla na Ramil Madriaga kakaso sa iyo? Na gano'n na walang ebidensya? Asa ng utak mo, Roy Grabamen? Hindi ko alam kung totoo mong pangalan niya. Magkano binayad siya ni Atty. Claire? Si Fernando La Chica, thank God, Sara is just vice, otherwise corruption. Ano ibig sabihin? Anong English ito? Is just vice, otherwise corruption, evil, and choosing. Okay, dahil vice president lang siya, tubuin mo naman. People will be more powerful than Filipino. Please, enough with the greedy. Hindi po greedy ang Duterte, Fernando La Chica. Sama, apelido pa naman, Ilonggo kata, pero ganun ang bugali mo. Di ba ang tauhan ni Sara, si Raymond Dante La Chica, ano mo yun? At saka wala kang ebidensya na greedy ang Duterte. Fernando La Chica Tikalon, gago. Anong ebidensya mo? Pagsalita naman kayo, please lang, magbigay naman kayo ng ebidensya. Puro opinion nyo na lang yan. O ito pa si Abdullah, bay. Not impossible given the nature of demonyo, I'm saying, anto na sa mga pitiro kasi Abdullah. Miyada ka. Wala sa logic. Miyada logic aran. At saka hindi po si Digong ang pumatay kay Percy Lapid, si Bantag po. Tandaan nyo yan. Ako may hawak ng ebidensya, kaya huwag nyo kong turuan. Si Roy Grabamen, kung ako ang nag-vlog, magsasabi mo kung totoo ay may hawak. Kailangan may pagpatunay ka, magdala ka ng ebidensya. Tarantado. Pinakita ko ng ebidensya nito eh. Roy Grabamen, Marjorie Ronco. At Doc, hinuli na si Con. Si Congressman, hinuli nila. Live lang yun. Live lang, madali lang panalunin yun. Siyempre, ang nagsampa ng live, pinakamayamang tao laban sa kanya, bibigyan ng pera yung piskal. Di, labas ka ng warrant of arrest. Ganun lang ho kasimple yan. Alam nyo ba, ganun po ang kaso natin sa korte. Ang korte natin, karabihan, pag may pera ka, mananalo ka. Kaya, ang inaasam-asam ko, pinapangarap ko na palitan natin ang sistema ng katarungan natin. Dapat ang magdesisyon kung kakasuhan ng krimen o i-impeach, dapat tao, hindi yung mga congressmen na may mga kanikanyang interest. Dapat patas ang tao nakatingin na magdidesisyon. Dito walang patasan dito eh. Sabi ni Jerix, mga DDS katulad nito kasama, hindi po ako binabayaran, excuse me, kahit piso wala pa akong tinatanggap. Nag-akusa ka, pero pag nagdesisyon ako, kakasuhan kita libel, ilagas mo ang buong pangalan mo para kasuhan kita ng sabi libel. Altia Gesta, talaga pumunta ang kriminal. Sinong kriminal ang pumunta? Hindi ko maintindihan mga kwento ninyo. Klaruhin nyo naman kung magkwento kayo. Ang sabog ng utak nyo ata kung magkwento kayo eh. You disagree, si Bantag pumatay? Si Bantag po pumatay. Hawak ko po ang ebidensya. Ay, crazy. Ay. Tapos sino pa? Si anak ko, si Maria Alexandra Togas. Magandang gabi. Talaga pumunta. Si Roy Grabamen. Mr. Vlogger, sabi mo hearing X2 lang ang mga dapat magtatanong. Sila lang po ang sinasabi, sila lang magtatanong daw. Bawal yan. Kaya ang posisyon ko doon talaga, bawal yung ng tanong-tanong na hearing. Hearing na magtanong ka, mag-cross exam, bawal yun. Trial na yun. Alam mo, Roy Grabaman, ilagay mo ikaw si Sara. Papuntahin ka doon. Sa batas nila, hindi pwede magsalita si Sara. Hindi pwede mag-cross exam si Sara. Paano mangyari ngayon yan? Paano mo depensa ng iyong karangalan? Diba? Logic lang yan, Roy Grabamen. So, Eric Lim, bakit mukha kang leader ng kulto sa Mindanao? Bakit? Taga Mindanao ako. At mabait. Si Duterte, killer lang siya sa tingin nyo. Pero, hindi siya nagnakaw ng trilyon-trilyon kagaya ng amo mo sa BBM.
Kayo mga dilawan, mga pinklawan, mga wala kayong kwenta, umalis na ako dyan. Kasi kinakampihan nyo magnanakaw. Mga magnanakaw na BBM, kakahiya kayo. So Ate Highs Mix Vlog, NP po yan, di ba? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin NP. Amik, bistado na diskarte ng HOR. Julia Natural, ikaw ang bobo, Toto Kausing. Mas bobo, hindi ako bobo. Di bakit ano naman ang tawag sa tao nakikinig sa bobo? Sige nga, sagutin mo. Kung bobo ako, anong tawag sa iyo na nakikinig sa bobo? Pag sinabi mo tanga, mga DDS, bobo, o anong tawag niyo sa mga tao na nakikinig sa mga DDS na vlogger? Arle, ang Justice Committee ay binubuo ng maraming komunista. O tama ka na, mga komunista karamihan, mga pera-pera lahat ng lalaban yan. Nazario Junior Castor, bawal daw magtanong, hindi sila lang bida. O nga, sila na lang bida. Ganun ho, kasimple. Romel Bengson, Dr. Toto, kakatayin talaga dyan si BP Sara. I-determine na kung gusto na kaso, sampa na nila. Doon na sa Supreme Court pa sa sa Senate Impeachment Court na magharap-harap. Raymond, si Cookie yan. Ate Highs, Mixed Vlogs, yabang si Ridon. Tantan Casino. Good evening, Dr. Toto. Watching from Padada, Davao del Sur. Mayong gabi diya sa Padada. Salvi Mungkas, Lawrence, bakit nagdarasal fishing expedition nga sila? Tama, fishing expedition yan. Karen Pararin, 2 years po ihantay ng mga tao yan. Abogado ka, di ba? Bakit ka utak to this? Kumakampi na ko sa ito klaruhin. Bakit ako kakampi na manatili sa grupo nila ni Insurrecto? Nang panahon na inaresto si Digong, lahat po tayo may tinatawag na rights of the accused. Lahat ng mga akusado may karapatan. Hindi mo pwede karakaraka hulihin ang akusado. Kailangan meron kang warrant of arrest. Galing sa korte natin. Kay Digong na side, hindi na tayo kasapi ng ICC, so hindi pwede igalang ang warrant of arrest sa Pilipinas. Kahit ganun pa man na hindi pwede igalang, ang ginawa naman ninyo ng mga amo nyo, mga kaibigan mo, mga idolo mo si BBM, mga idolo mo yung mga makadilaw na kumakampi kay BBM, ay okay lang daw pag-aresto. Kaya, paano ko kakampi? Bakit hindi ako alis sa kanila? Lumalabas na kagaguhan ang ginagawa. Mas gustuin ko pa yung mamamatay tao kaysa kumakatay ng mga pera, trilyon-trilyon. Kinakampihan nyo pa kumakatay ng pera? Karen Pararin? STRL, ganun ba yun? Karen Pararin, sus, attorney, di po ganyan. Ay, sino ka para magsalita di ganyan? Mas may alam pa sa akin. Ben Reclamador, ang impeachment ay proseso ng batas. Proseso din ng batas. Ben Reclamador, kasi kanina nasabi ako, di ba, batas? Ang ibig na sabihin, ipakita mo ang proseso ng paggamit mo. Hindi po yan kailangan idaan mo muna sa proseso. Bakit mo kailangan ang mga bank records? Bakit mo kailangan ang tax records? Mas mataas pa po yung Section 1, Section 2, at ang impeachment ay hindi klaro kung ano. Kailangan mas mataas pa po ang constitutional law ng Section 1, Article 3, mas mataas pa kasi impeachment. Ang impeachment, Article 11 lang, tandaan mo yan. Mas mataas pa ang Section 2 at Section 3. Kaya hindi mo pwede halukayin yan. Sa Constitution, pag naglaban-laban ang mga provision ng Constitution, ang pinakamataas sa Constitution, ayan ang mas mataas ang bigat. Ay, Mercy Narvasa Susuke, wish ko Dr. Toto, sana bumalik na lisensya mo bilang isang abogado dahil magaling ka talaga. Salamat po, salamat po. Nilo Pabalan, parang kayo lang nakapag-aral ng local law. Ay, kailangan po, nakapag-aral ka rin ng law, Nilo Pabalan, bago ka magsalita na may katuturan. Kasi puro salita mo, hindi mo naman alam eh. Kung ano lang pumasok sa utak mo. Naimpagarabi yung mga kamsat ko Benly Camador, kaya ka dapat sa Congress pa lang solid evidence na. Pakita na solid evidence na. Tingnan na kasi antayin lang naman sila ni Sara doon sa Senado.
Kailangan ipunin na lahat ng ebidensya na tingnan natin. At pag ang ebidensya nila ay kinuha nila sa illegal na pamamaraan, hindi magagamit sa Senado yan. Kagaya ng illegal po yan yung pagsampina na pagsampina. Illegal po yun. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Buenas noches, Fernando, senyor. Ben Lecmador, sa Romel Bengson, opinion ko lang po, Tirador, Doktor, parang may utos din yung gibain talaga si Sara dyan sa house. Talaga may utos, si Sandro po nag-utos. Hindi po Ilocano, for all you know, hindi po Ilocano si Sandro. Ha? Ang nanay niya Ilongga. At tatay niya si Bong Dasa, hindi si BBM. Si Bong Dasa po ay Tagalog. Ben Lecmador, kung hindi kompleto ebidensya, tapos dinala sa Senado, babasura lang din. Ganun lang, kasimple lang yan. Patrick, kalbo ako. Kalbo naman talaga ako. Ano ngayon ang problema kung kalbo ako? Lores Piña Florinda, sabihin mo kay Sara, magdasal. Bakit siya magdasal? Hindi nila kailangan magdasal. Ina-expect niya, sabi niya, antayin ko kay sa Senado. Magkita-kita lang natin sa finals. Ganun lang po yun. Bakit siya magpapakatay dyan? Di ba? DDS contractor, andito pala si Bato. Ano ka na naman? Benlic Labrador. Tapos Gilbert Labrador. Albert Babiano. Wala ka na, talo ka na. Kalbo, kwento mo lang yan. Tingnan natin. Hector Fernando Loremia. Rosario Scotch. How much sir? Wala po binabay sa akin. Magpalabas ka, magtanong ka, how much pinapalabas mo na tumatanggap ako ng pera sa Duterte. Palikuan mo, ilabas mo ebidensya mo. Ano bang pangalan mo? Totoo bang pangalan mo? Kasi hanapin kita, ipa-search kita para doon kita kasuhan ng cyber libel. Rosario Coach, and what's your problem? Glenn Back, Dr. Toto, good evening. Yan Kung mag-akusa kayo, bear in mind na may ebidensya kayong hawak, ha? Kung magbigay kayo ng opinion, bear in mind na ang opinion mo, kahit hindi medyo matalino, kailangan pinaka-the best nyo na may basihan kayo sa opinion ninyo. So, sila nga bida kasi bawal ang tanong, di ba? Kundi sila ang mga cookie ang magbibida. Ang Justice Committee binubuo ng maraming komunista, tapos Julian Nitoral, ikaw bobo toto kausing, Eric Lim, bakit kamuha kang leader ng kulto sa Mindanao? Kulto, hindi po kami kulto. Pag sinabi mo ng kulto, i-reclaim, ikaw po ay nagdi-discriminate sa mga tao. Piling mo, kayo lang ang mga Bisaya ay mahina. Bakit matalino ka ba? I-reclaim. Anong lahi mo? Tagalog ka? Na ibig sabihin, mas supreme ang race ng Tagalog? Ganun ba sabihin mo? Huwag ka magano. Pag sinabi mo kasi mukha mong leader ng kulto, pag sinabi kulto sa Mindanao, you are looking down on us. Frankly speaking. You are looking down on us. Para ka lang si Richard Hisidarian na Iranian pala yan, kaya mayabang. Roy Gargabe man, Master Vlogger, sabi mo hearing, nabasa ko na pala yan. Sino pang iba? Fernando La Chica, nabasa ko na yan. So, Roy Graben, saan rally nyo na puno ba nila Eric Silis? Wala na akong pakialam doon sa rally nila. Hindi ko rally yan, wala ako sa rally doon. Crazy, I disagree sa Bantag. Si Bantag po nagpapatay. May hawak ko pong ebidensya. Jolly Cubs, boss, ano opinion nyo? Sinabi ni Baste. Pamalit po si Baste. Ulo lang ni BBM pag hinahanap namin. Totoo yan. Kasi siya may kasalanan ng lahat ito eh. Siyang utak ng lahat ng nakawan. Edgar Arellano. Bakit hindi mo tingnan ang anggulo na si Buing at BBM ang maaring may malaking galit kay Percy Lapid at hindi si Bantag? Si Bantag po. In fairness naman kay BBM at kay Buing. Tapos Lilian Gadi, daming ninakaw ni Digong nyo sa loob ng 6. Mas marami si BBM. Trilyon. Wala pong ninakaw wala kayong ebidensya nagnakaw si Digong. Yung parbali, bakit injectionan ka? Bakit nakarating mga pagkain sa bahay nyo? Bakit may kayo mga PPE? Meron kayong face mask?
Buhay, maraming buhay. Kwento lang yan. Lilian Gading, wala kang ebidensya dyan. Kwento mo lang yan. Helen Baguio, good evening po. Jobs Iscares, magkano ba kapalit? Wala po kapalit sa akin. Wala pong kahit piso binigay sa akin, Jobs Iscares. Jobs Iscares, ulitin mo pa yan kasi hanapin kong buong pangalan mo, kakasuhan kita ng libel. Buboy, Bato, andyan ka pala. Roy Grabeben, hinahamon kita. Kung sinasabi mong nakaw si Marcos ng milyon, malita po. Ano pa, bakit ikakarga pa ang mali-malita sa aeroplano kung walang laman? Aber? Bubo ka. Di ba? Ganun na kasimple yun. Paano, bakit mo pa ikakarga kung wala na pang laman? Pera yan. Ang saradong utak mo kasi. Sarado utak mo. Chris Mercado, sino ka ba ha? Tangina, napakabubo mo. Bubo ka, Chris Mercado. Saan ka ba nang galing? Sophia, kung bubo ako, bakit nakinig ka sa akin? Ano ang tawag mo sa taong ni si Chris Mercado na bubo daw ako pero nakikinig sa akin? Ano ibig sabihin yan? Piling ko mas angas pa si Basti kaysa kay Inday Saras. Tingin ko nga rin. Ontario, Mariaga, Alaga. Tapos hanggang dyan lang po, Marilyn Bodok. Hanggang dyan lang, may isang oras na tayo po. Maraming salamat po.